siya mula sa malayo. Pero gusto ko siyang lapitan. Gusto ko siyang kausapin. Kaya lang naisip ko para saan pa. Maganda naman yung buhay niya. Ako kahit pa paano maganda na rin. Yun naman yung mahalaga, di ba? Pagsabihan mo yung pangit mong girlfriend, ha? Muntik na ako mapahamak kay Adriana dahil sa kanya. Anong problema mo? Saka may pangalan yung tao. Giselle ang pangalan niya. Kunting respeto nga. Wala akong pakialam sa pangalan niya. Pagsabi mo yan, ha? Hello, Carl. How are you? Okay naman. Gusto sana kitang makausap eh. Tungkol sa nakaraan ko. Makakatulong yan para maniwala siya sa'yo. Kahit minsan ba, kahit konti lang, hindi mo ba talaga ako naaalala? Meron akong naaalala. Pero hindi siya buo eh. Sino yung tao sa mga alaala mo? Gusto ko siya makausap. Para malinawan na rin lahat ng tanong ko. Eh, yun naman pala eh. Bakit hindi mo gawin? Kasi naman nahihirapan ka ng ganyan. Wala rin patutunguhan. Kahit na ano pang pag-uusap namin. Isa pa, natatakot ako sa pwedeng gawin ni Georgia kapag nalaman niya na nakipag-usap ako kay Carl. Boss, nagkita ulit sila ng lalaki. Pero sadyang umiwas lang si Doktora. Sigurado ko ba sa sinasabi mo? Boss, Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Aminin mo man o hindi, mahal mo pa rin si Carl. May i-donate na naman pala Tita Natalia mo dito sa home. Oo. Mga lumang medical equipments. Baka mapakinabangan pa natin yun dito sa clinic. Kasi, pwede mo ba ako samahan bukas? Pipick upin natin yung mga equipments. Sige. Hindi ka pa ba inaantok? Mauna ka na. Giorgio, matagal ko nang pinura sa buhay ko si Carl. Binibigay ko sa'yo ang buong buhay at pagkatao ko. Pero ang puso mo, Natalia, binigay mo na rin ba sa akin? Alam mo, napakaswerte mo talaga sa mga umampun sa'yo, no? Mayaman, ha? Mabait pa. Bakit bigla ka na nahimik? May nasabi ba akong hindi maganda? Wala. May naalala lang ako. Kumusta ang araw mo? How was the restaurant? Trabaho mo? Nakakapagod pero okay naman. Kumusta naman ang pananakit ng ulo mo? I mean, di ba madalas sumasakit ang ulo mo tapos may naaalala ka? Yung bang flashes? May nangyari bang ganun ulit? Matagal ko nang kinalimutan si Carl. Maniwala ka sana sa akin. Bakit ba hindi ka makasagot ng diretso? Kahit anong gawin mong paligoy-ligoy, siya pa rin ang laman ng puso mo. Wala naman.
mag-alala. Hindi ako ang tipong lalaki nagpapatalo. Hindi ka niya mapapawi sa akin. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. bisita niyo. Yaya, next time, sisiguraduhin mo na hindi makakapasok yung matandang hukluban dito sa loob ng aking pamamahay. You understand? Opo, ma'am. Adriana? Nasa si Giselle? Bakit sila nag-ayos ng gamit mo? Dad, hindi na siya papasok. Pinalayas ko na siya. Ano? Pinalayas mo si Giselle nang hindi ko alam? Alam mo naman gusto ko yung bata para sa iyo eh. Masipag siya. Pero Dad, may panibago na naman siyang kapalpakang ginawa sa akin. Binigyan niya ako ng sapatos na sira. Kaya ako nadulas. Ano ba kasing nakain mo? Bakit isinama mo pa ako dito sa loob? Usapan natin sa labas lang ako eh. Okay lang yan. Relax ka lang. Kasi pakikilala kita kay Tita Natalia. Ano? Hindi naman natin pinag-usapan yun ah. Nakakahiya naman. Pero mag-alala, alam mo, mabait yan si Tita Natalia. Adriana, anong kinalaman ni Giselle sa siramong sapatos? Eh malay ko, Dad. Baka mamaya talaga sinira niya yun para mapahiya ako sa mga tao doon. May pruweba ka ba? Ang hirap sa'yo, mahilig ka magbintang. Gusto ko yung bata para sa'yo. Gusto ko nababantayan ka niya palagi. Eh, Dad, bakit ba kailangan lagi akong binabantayan? Adriana, huwag mo akong tataasan ng boses, ha? Eh, Dad naman kasi hindi ka naman nakikinig sa akin eh. Ako ang lagi niya nakakasama. Ako rin nakakaalam kung ano yung mga kapalpakang ginagawa niya. Ako rin ang dapat na nakakaalam kung gusto ko pa ba siya makasama or hindi na. Oh, hello, Marcy. Long time no see. I know. Kumusta ka, my dear? Well, the same. Beautiful, rich, glamorous, nothing new. Of course. By the way, speaking of rich, nabalitaan kong umuwi si Tatiana dito sa Pilipinas. Nagkita na ba kayong dalawa? Unfortunately, yes. Andyan siya, nakatira sa guest house ko. Then, alam mo na kung anong nangyari sa kanya? No, wala pa siyang sinasabi sa akin. What? Giselle, andyan si Tita. Hi, Calvin. Hello po, Tita. Tita, kaibigan ko nga pala si Giselle. Hi, Giselle. Ang hirap naman kasi ninyo, Daddy. Sa pangit na yon, may tiwala kayo. Naniniwala kayo. Pero sa sarili mong anak,
hindi. Adriana! Well, you didn't hear this from me, pero I heard through the grapevine na laloko siya ng lover niya over some real estate investments. And she lost almost everything. Tatiana had a lover? Apparently. And an accomplished thief at that. Ay, si Tatiana talaga. Puros angil lang pala siya. Wala naman siyang ilalabas na pangil. Pues humanda siya sa akin. Dahil ako, magaling akong mangagat. Magandang araw po, ma'am. Parang familiar ka sa akin. Naalala ko na. Ikaw yung nabunggo ko sa Memorial Park? Opo. Sino binibisita mo doon? Tatay ko po. Kayo po. Ang anak ko. Namatay ho pala yung anak niyo, tita. Oo, Calvin. Pero kung nabubuhay siya, bahagi na siya ng pamilya natin. Inihanda ko na nga pala yung mga supplies. Pinahanda ko na kay Christy. Maraming salamat ho. You're welcome. At kung meron ka pang kailangan, sabihin mo lang sa akin. Anything para makatulong ako. Sige ho, tita. Paano po? Maulan na kami ni Giselle. Sige na. It was nice meeting you. Carl, halika sa loob. Halika. Tara na. Ano ginagawa natin dito? Kailangan kong maklear ang isip ko, Carl. Isa pa, alam kong may iniisip ka rin. Dasal ang kailangan natin, Carl. Hindi mo ba naaalala simbahan na to? Ibig sabihin, nagpupunta tayo dito dati. Kapag nakikita tayo, dumadaan tayo dito palagi. Sobrang nakakasama talaga ng loob eh. Ako yung anak niya. Ako dapat yung iniisip niya. Ako dapat yung kinakampihan niya. Ganyan talaga minsan, Adriana. Kahit sa pamilya namin, ganyan din. Sampid na Calvin lang ang pinapansin. Kailangan kong mabura sa paningin ko yung babae. Pangit na yan.
nga naman si Giselle, ano? Yung kaibigan ni Calvin. Nakita ko nga. In fairness may tsura yung bata. Kung wala yung peklat sa mukha niya, dapat magpagawa siya dito sa atin. Pero teka, paano nga raw ba yung mukha niya? Ano gusto mo mangyari? Hindi ako makakapayag na pabalikin pa siya ni Daddy. Kaya tulungan mo ako, Stefano. Ang bahala dyan. Sigurado ang daddy mo ang kakalagkad dyan sa babaeng yan. Bakit? Carl, may naaalala ka na ba? Meron akong naalala. Babae. Pero hindi ikaw yun. Ha? Hindi ko na tinanong eh. Baka mamaya ma-offend pa sa akin si Calvin dahil sa pag-uusisa ako sa kaibigan niya. Kaibigan nga lang ba ni Calvin o girlfriend na? Hindi ko alam. Hindi naman ako manghihimasok sa buhay ni Calvin katulad ng ginawa ng mama sa akin. Good point. Tama na isang Claudia sa buhay nating lahat, no? Ibaero ka talaga. Lagi mo kaya akong dinadala dito dati. Siguro dito mo rin dinadala yung mga babae mo, no? Kaya iba yung naaalala mo. Carl? Carl, sandali. Pabayaan mo muna ako. Kailangan ko mag-isip. Seryoso ka rito. Hindi naman. Naisip ko pala yung tita Natalia mo. Mabait pala siya, no? Akala ko kasi masungit siya eh. Ikaw naman yung naging seryoso. May problema ba? Wala naman, may mga nangyari lang nakarang araw. Pero huwag na natin pag-usapan yan. Ikaw, kamusta? Ayos naman. The-next nga pala ako ni Sir Carl. Pinababalik na niya ako sa trabaho. Mabuti na din yun para di na ako mahirapan sa pagsabi kay nanay na tinatalsik ako ni Ma'am Adriana. Alam mo, mabait yan si Kuya. Yung daddy ni Adriana. Oo naman, napakabait ni Sir Carl. Nay? Ako po ba to? Ita-text na lang ako ni Adriana when it's time. Magkita na lang tayo doon. We're just gonna stir up a little trouble. Gusto ko na makipag-usap sa'yo, yun lang. Wala tayong dapat pag-usapan. Naalala kita. Ikaw yung babae sa loob ng simbahan.